Balak nyo bang mamasyal sa Baguio City? Abiso po dahil simula sa susunod na buwan, isasara muna ang Burnham Lake para sa rehabilitasyon. Daing naman ang mga bangkero, paano naman daw silang ito na ang kabuhayan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kyla Macantan. Kung bibisita sa Baguio City, madalas puntahan ng mga turista ang Burnham Park. Isang aktibidad dito ang boat ride sa lawa. Sa pagbisita natin, naabutan natin ang ilan na nag-aalok na makasakay sa kanilang bangka. Subukan na raw ito dahil simula October 1, pansamantalang isasara ang Burnham Lake. Yan ay para bigyang daan ang isa sa 4 na phase ng major rehabilitation na base sa Major Development Plan ng local government ng Baguio. Sa pangunguna ito ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Long-term investment din umano ito para sa lungsod dahil tututukan ng improvement ng water quality at ecological balance. Pero ang ilang manggagawa rito nangangamba dahil sa mahabang panahon na sila'y tigil operasyon. 6 hanggang 8 buwan umano kasi ang pwedeng itagal ng rehabilitasyon. Bukod pa rito, matumal na raw ngayon dahil sa maulang panahon. Kung ganitong mga araw at may paisako na tayo ng bagyo, talaga maganda. Mas maganda sana ma'am kahit next year na sana ma'am. Kasi yung kikitain namin doon sa December na yan, kikitain namin sa 6 months. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ongoing na rin ang redevelopment sa ibang tourist spots gaya ng Botanical Garden at Sunshine Park. Sa ngayon, wala pang exact na date kung kailan muling magbubukas ang Burnham Lake. Pero panawagan ng mga boatman dito, magawa ng paraan na magbukas ito ng December kung kailan peak season. Mobile Journal, Kyla Macantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang gagawing rehabilitation sa Burnham Lake. Live mula sa Baguio City, si Mobile Journal Kyla Macantan. Kyla, una muna, kamusta ang panahon dyan? Pops J, malamig, no? Malamig. Lalo na kapag umahampas talaga yung hangin at sinasabayan pa ng mga konting pag-ambon-ambon lang naman. So simula kaninang umaga, hindi pa naman talaga bumubuhos ng malakas yung ulan, paambon-ambon lang. Kaya dumadagdag talaga doon sa malamig na simoy ng hangin dito, Pops J. Okay, hindi pa dama ang hagupit ng bagyo dyan sa Baguio. Okay. Kyla, bakit nga ba kailangang isailalim ito sa rehabilitation? May nakikita ba silang problema rito? Yes, Pops J, ayon doon sa mga nakausap natin kanina na bangkero, no, sa kanilang huling pagkakatanda, 2013 at 2023 nagkaroon ng rehabilitation doon sa Burnham Lake at dito nga ginawa yung dredging at yung pag-improve sa beautification, nag-install din sila ng organic inoculant na sinasabi para nga doon sa ecological balance. So ito yung mga dinagdag nila para mapaganda itong lake noong mga nagdaang taon, pero dahil nga syempre nagkakaroon ng mga bagyo at pag-ulan, isa sa biktima talaga itong lake, itong Burnham Lake. Kaya ngayon, Pops J, ang gusto nila mangyari, major na yung maging rehabilitation para long-term at investment na rin dito sa lungsod, Pops J. At sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-antay uli ng mga manggagawa na dito nga umaasa ng kanilang hanap buhay, Pops J. Kyla, ano-anong pagbabago ang inaasahang makita after ng rehab? Yes. Pops J, isa sa kanilang binigyang diin, no, yung water quality noong lake. Dahil nga, syempre, ito yung unang-unang napapansin kapag pumupunta hindi lang doon sa lake, pero doon sa Burnham Park mismo, dahil nandoon sa gitna. Kaya ang kanilang gagawin, syempre, yung sa drainage. Kasi, Pops J, naging problema din daw dito yung mga water pipes na pinapasukan kasi ng basura kapag nagkakaroon nga ng malakas na pag-ulan. Dito dumediretso, kaya nagiging malabo etong tubig. Yun nga rin, magdadagdag sila ng ecological balance para makatulong doon yung mga algae para makatulong nga doon sa pagpapalinaw nitong tubig at mas maging kaaya-ayang tignan dito nga sa mga turista at maging na rin, Pops J, dito sa mga residente na ito talaga yung pasyalan dito sa Baguio City. Kyla, Oktubre magsisimula ang rehab. May timeline na ba kung hanggang kailan ito magtatagal?
Yes, Pops J, ayon doon sa mga nakausap nating bangkero, no, wala daw sinabi sa kanilang eksaktong timeline kung kailan ba ito matatapos, pero nabanggit daw yung sinasabing 6 to 8 months. Kaya nga yung panawagan nila, Pops J, sana daw kung pwedeng mapabilis at mahabol ng December na kanilang peak season. Kasi ito lang talaga, Pops J, yung time na talagang kumikita raw sila ng malakas, lalo na at medyo alanganin yung naging date nitong pagsasagawa nga ng rehabilitation dahil habagat, tapos yung mga bagyo, talagang mahina, Pops J, yung kanilang kita. Kayla, may plano na bang tulong sa mga nagtatrabaho riyan na maapektuhan ng pagsasara sa lawa? Sa ngayon, Pops J, wala pa daw nasasabi sa kanila, lalo na doon sa mga manggagawa na ito talaga yung araw-araw na kinabubuhay. No? Kaya ang gagawin daw muna nila ngayon, Pops J, yung iba pang pwedeng side hustle dito din sa Burnham Park, kagaya nung ilan, binanggit nila yung pagmamasahe. Pero kasi may mga ibang issue rin, Pops J, no, na maapila na maging legal dahil isa pa pala ito sa issue doon sa mga nagmamasahe na extra dito sa gilid. So ito yung isa pa nilang gustong tutukan at piningi ng panawagan sa pamahalaan na Baguio. At kasi ito na nga lang, Pops J, talaga yung kanilang pinagkukunan. Dahil dito kasi sa Park, Pops J, kung makikita natin, no, kung familiar yung ating mga kapatid, talagang buhay na buhay yung park, 6 a.m. pa lang hanggang gabi. Iba-iba na talaga yung mga activities na nandito. Merong yung mga nagbabike, sa gitna yung boating. May ilan din, Pops J, na nangingisda dahil may nakukuha naman daw na isda dito sa lawa. Kaya yun yung kanilang panawagan, Pops J, na mapabilis nga itong rehabilitation. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Kayla Makantan.